What's up po mga kaibigan at mga kasipra? This is again John from Acoustic One, and in today's video, so nakita nyo naman ang ating environment ngayon. So wala tayo ngayon sa bahay, nandito tayo ngayon sa Ziprahan Music Studio sa Muntinlupa. Nice! Sa mga musikero out there, I highly recommend kung gusto nyong mag-jamming, mag-practice o kaya naman mag-get together ng inyong mga bandmates. So punta na kayo dito sa Ziprahan sa Muntinlupa at ilalagay ko na rin yung Facebook page ng Ziprahan Music Studio. So anyway mga kaibigan at mga kasipra, in today's video, so magkakaroon ulit tayo ng another gear. So alam nyo na ang ibig sabihin ng gear. So ito yung Guitar Effects Acquisition Review. So magre-review tayo ng mga guitar effects na na-avail natin online o kaya sa isang music store. And in today's video, so i-feature natin ngayon ang distortion pedal coming from Dolamo. Okay, so mapapansin natin dito, hindi naman siya ganun ka-bulky as compared sa mga ibang distortion pedal. At ito ay kulay brown. Mapapansin natin dito, syempre ito yung kanyang foot switch. Ayan, on and off. If you'd like to turn on the guitar effects and then turn it off. Kung halimbawa regular signal lang coming from the guitar ang gagamitin ninyo. Ayan. And then meron siya ditong toggle switch, tatlo yung kanyang selector, merong solo, I don't know kung pang lead guitar yan, yung mga pang solo sa kanta. And mamaya alamin natin yan. And then meron siyang turbo, distortion, and then meron siya yung normal. And then meron siya ditong tatlong knobs, ayan. So yung unang knob is for the volume control, alam naman natin yan. So kinokontrol niya yung hina at lakas na lumalabas sa audio ng distortion na to. And then meron siya ditong filter, siya yung knob na nagko-control ng brightness na lumalabas sa distortion na to. So mamaya malalaman din natin yan. And then of course, lastly yung distortion. Dito naman natin kinokontrol ngayon kung gaano kalakas yung distortion na gusto nating timplahin sa audio output ng ating gitara. And then dito yung kanyang input na galing sa gitara. And then yung output niya papunta sa amplifier. And then meron din siya ditong 9 volt. Siyempre gagamitan natin ng 9 volt source to para gumana ang device na to. Okay, so later on gagamitin to ng aking ka-churchmate na si Brad Albert Atienza. Siya yung napili kong gagamit na ito dahil siya yung aming lead guitar sa aming banda which is Macedonia Band. So by the way, huwag nyo rin kalimutan i-like at i-follow yung aming Facebook page na Macedonia. So alamin natin kung gaano ka-effective itong distortion na to at malaman natin kung worth it nga ba na bumili ng mga ganitong klase ng effects. Yun po mga kaibigan at mga kasipra. Again, nandito po tayo sa Ziprahan Studio with Brad Albert, ang aking kabanda sa Macedonia Band. Yan. Kaway-kaway. Okay, so ngayon tatanungin natin, ano bang feel mo dito sa distortion na to na Dolamo? Maganda ba yung kanyang effects? O paano ba? Technicalities, paano bang ano nito? Medyo okay na rin siya for rhythm. Oo. Kaso nga lang pagka medyo mag-a-adlib ka na, magsa-solo ka, yung part mo solo, parang bitin siya sa sustain. Paano bitin? Parang- Sample ka nga ng ano, halimbawa. So on natin yung distortion. Sige. Naka-full yung distortion niya, no? Full natin siya. So full natin. Volume, naka 9 o'clock. Yung filter niya, i-ano lang natin na 9 o'clock. 9 o'clock lang. Okay, sige. Testing ngayon natin. Ayun, Medyo parang dry siya. dry. Kapag parang gusto mong medyo pahabaan yung tunog hanggang Oo, sa medyo- mag-fade. Mm-hmm. Napuputol agad, ganun ang dating. Napuputol. Tsaka yung gusto kong tunog, parang hindi siya patay agad ang tunog niya. Ganun. No. Hindi katulad ng mga, syempre, mga boss type, ano yan, syempre, matitindi yan. Mahalin kasi yun. Pero yung mga gantong tipo, pwede na rin pang ano to, beginner type. Pwede na rin. Beginner type, pwede na rin. Sasamahan ko siya ng iba pang effects na pwede siyang mabuhay. Gaya ng ano Siguro, effects. pandagdag na lang din siya. Booster, parang ganun. Booster, or another distortion ulit. Okay. Para mas, ano talaga siya, makadagdag. Pwede siyang makadagdag kasi may filter siya. Ang kagandahan nito eh. Oo. May filter siya. Tingnan mo, testing natin yung filter niya. I-zero level natin yung filter. Sige. Parang medyo ano siya. So parang ano siya, yung bright naman. Bright naman siya kasi nga walang filter eh. Oo. Ngayon, lalagyan natin ng filter. Titignan natin sa 12 o'clock. So 12 o'clock. Para malaman natin kung ano kaibahan niya. Sige.
Parang bungol na siya na malalim ang tunog. Oo. Hindi na siya ganun ka treble na Okay. kapal. So Na parang ano. natatabunan na. Oo. Ayun. Hindi siya pwedeng isabay talaga na kung halimbawa, ano ka, lead guitarist ka, hindi masyadong madidinig. Okay. Oo. Lalo't pag may full band na, no? Oo, lalo pag, Pag full band. pag sabay, nagtugtugan ng sabay. I-adjust natin, Sige. i-pull natin yung filter niya. Full niya sa 4 p.m., 5 p.m., mga ganun. Oo. Sige. Oh, Ayun, no? Napansin niyo yung tunog, di ba? Mga kaibigan, mga kasipra. Parang lubog na eh. para siyang ano, Kahit i-volume mo, no? Lalo na. Ay, try natin i-volume ng Ayan, malakas. volume natin sa distortion. Sige nga. Ayan. Para siyang ano, kung napapanood niyo yung G3, parang yung tunog Sila ni Steve Vai. Oh, Sila ni Joseph Eric Rial. Johnson. Yung parang Eric tipong Johnson. parang walang masyadong ano, yung tunog niya, naman. Hindi matapang. Oo. Ay, siya, oo ano, nga, no? Hindi siya clear. Oo, Kumbaga, oo. hindi clear yung ano niya. Ngayon, etong distortion na to, nakaswitch siya sa solo, no? Oo. Try natin ngayon kapag yung turbo, ano ba yung turbo na Oo tinatawag? nga, tignan natin. Try natin sa turbo. I-pull na rin natin yun. Sige, naka-full na rin yung distortion. Parang ano siya, mas clear yung solo niya. Sa solo clear, Oo. pag turbo hindi masyado eh, no? Oo. Parang yung setting niya sa turbo parang pang rhythm. Pang rhythm. Yung normal naman, try natin. Sige, try mo. Sa Yan, normal. yan naman. Sige. Ayan. Naka-normal ngayon yung switch. So, mapapansin natin pag normal, dun ko lalong napansin parang lubog na lubog talaga eh. So parang Pag ano lang normal. Ayan, ayan yung filter niyan is naka-full, yung distortion full, tsaka yung volume nasa 12 o'clock. siya. Ano siya dyan eh, ano ba tawag dito? Lubog na kapag naka-normal switch. O parang overdrive lang. Pang overdrive lang Parang siya. overdrive lang yung ano niya. Yung tunog niya, pagka normal, parang overdrive lang. Okay. Pag try natin yung filter, medyo 12 o'clock siguro. Sige, Try mo. natin. Para siguro, kaya Tapos distortion is full. Kaya distortion. Medyo nagki-clear na. Yun, pagka naka-normal mode, yan yung tunog niya. Ganda. Okay na rin, kahit papaano. maganda rin. Ah. Ang gusto ko dito sa kanya, ang nagustuhan ko sa kanya dyan, hindi siya maingay oh. Oo nga, no? Hindi katulad ng ibang effects na nabibili natin dyan sa online na pag binitawan mo gitara mo, yung maingay. Sa boss ba ganon? Pag sinwitch mo na yung inon mo na? medyo medyo, tinig. kasi pag sa boss gusto mo laging nakatoto eh, kaya tuloy maingay. Eto hindi. Oo, hindi siya ganun ka ano. Siguro sa boss nakagamit na rin kasi ko noon, pag bago siya. Syempre, ano talaga 'yon. Eto hindi, walang ham Pag talaga. Yun na luma. napansin ko rin Walang kagandahan hangin, dito eh. Ang ganda niya. Maganda siya pag rhythm guitarist ka. Okay. Maganda siya.
I see. Yun ang magandang ano ron. Yun ang maganda dito sa, ano ba tatak niya? Dolamo. Dulamo. Pero pagka lead, hindi masyado. hindi not siya much, masyado kasi kasi lubog. pag binend mo medyo... So Mahaba ang medyo ano tunog na, niya, nabibitinan ako doon. nabibitinan. Oo. Sobrang effort mo na siguro. Oo, So yun lang. nabibitinan ako ng tunog. Okay. Maano Napakaganda siya. pa lang ano. Pero ano. makapal ang tunog niya. Maganda siya for rhythm talaga. Ah, Lalo na rhythm. pagka mga classic rock. Parang Alright. And that's it for our gear episode in today's video. So I hope nagustuhan nyo yung aming presentation regarding sa pagre-review ng Dolamo Vintage Distortion Pedal. So kung interesado kayo na mag-avail ng ganitong product, so ilalagay ko na lang yung link sa description ng aming video. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Acoustic One at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na gear or guitar effects acquisition review. So till next time mga kaibigan at kasipra, maraming salamat at God bless.